Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily word at salamat po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Nawa po'y magdala ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. At kung di ka pa nakaka-like, comment, share, and subscribe at follow na rin ang ating page sa Buhay Misyonaryo. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita po ng Panginoon at itutuloy natin ang ating series in the Book of Proverbs. Ang ating teksto ay mula po sa Kawikaan at 3 hanggang 27 hanggang 32, di ba? Proverbs chapter 3 verse uh, 27 to 32. Sabi doon, do not withhold good from those whom it is due. When it is in your power to act, do not say to your neighbor, come back tomorrow and I will give it to you. When you already have it with you. Do not plot harm against your neighbor who lives trustfully near you. Do not accuse anyone for no reason when they have done you no harm. Do not envy violent or choose any of their ways. For the Lord detests the perverse, but take the upright into His confidence. So, ang ating title po ngayon ay, Sino ka kung walang nakakakita sa'yo? Kaya po yung title ng topic natin ngayon, Sino ka kung walang nakakakita sa'yo? So, ang kawikaan, ang talatang ito ay tinatalakay niya po dito ang mahalagang principle of life na nakabatay sa karunungan ng Diyos, di ba? Ang pagiging tapat natin at mabuti at ang mga bunga nito, no, ang mga bunga ng aksyon natin ay makikita po sa ating mga relasyon at community. Makikita naman magiging pruweba ito sa ating mga relationship sa iba at sa community. So ano po yung lesson na makikita po natin dito? Unang-una, generosity and responsibility, o sa Tagalog, bukas palad at responsibilidad. So verse 27 to 28, sabi doon, do not withhold good from those to whom it's due when it's in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I will give it to you when you already have it with you. Sabi ni Solomon, no, wag mo sabihin na bumalik na lang siya tapos bumalik ka na lang bukas at ibibigay ko sa iyo, pero kaya mo naman ibigay sa oras na ito. So, pinapaalala sa atin na ang kawikaan na kapag tayo ay may kakayanan ng tumulong, ito ay isang responsibility. Responsibility at na hindi dapat ipagpaliban, na hindi natin dapat gawing dahilan ng ating oras upang hindi makapagbigay ng tulong sa iba. Di ba kapag lalong-lalo pag may